so far, dun sa mga sinabi ng mga witnesses, that is not impeachable. As I said, the audit reports are not final. At tama lang ho ba para sa inyo na may confidential funds talaga ang Vice Presidente that time sa Department of Education para mapigilan po itong mga recruitment na ginagawa Okay. po ng teroristang grupong CPP and PNDF? Well, that is something that Congress should answer. No, hindi ko masabi kung kailangan ba kasi ang sabi nila first time yan na yun DepEd nagkaroon yan. So, bago naman nila binigyan yan, no, presumably pinag-usapan sa Kongreso yan. So that is a justification kung bakit sila naglagay dyan. Yun nga, yung 12 to 17 ang mga nare-recruit nila, maybe naka-enroll dun sa mga high school pa lang. Dun sila nagre-recruit. If that justifies the confidential funds, good. Di ba? So, it's Congress who should answer dyan. Wala po akong basihan para sabihin na oo dapat o hindi dapat. Kasi yung kaya nga confidential no? Should have been yung Kongreso ang dapat tumingin yan. Ngayon, dun sa point na etong nangyayaring to, yan, na may mga nababaril, etc., then that probably is one of the causes kung ano nangyari noong tinanggal nyo. Pwede yung ikatwiran yun. Opo. Attorney, huli na lang, doon sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala ho ba kayo na nagamit ito ng tama o maayos dahil napanatili yung peace and order, security ng mga kabataan sa mga paaralan? At kailangan bang dapat may maaresto para mapatunayang may proof of success? Yan po yung issue doon sa impeachment trial kung saan yan po yung mga naging batay sa naging opinion or interpretasyon nga ng mga COA auditor ay kulang yung mga dokumento, particular na po doon sa proof of success ng paggamit po ng confi funds. Una, tinignan ba nila yung ibang ahensya? Tingnan natin yung ahensya ng may confidential funds kung ganun din ang pagbusisi nila. No, kung ganun din yung parameters na ginagamit nila sa pagbusisi ng confidential funds ng ibang ahensya na meron. No? And let's compare kung ano sa kanila. Ang kailangan ba ay may nakulong, may napatay para maging successful na yung bang ibig sabihin nitong mga COA? Di ba? So, if ang gauge mo doon ganyan, bakit hindi ganun ang gauge mo sa iba? Di ba? What is the parameter of the gauge or the gauge when you say that the use of the confidential funds was successful? Di ba? So, tingnan mo yung iba. Pangalawa, assuming it was not successful, ibig sabihin ba ginamit sa mali? Di ba? Maraming na kung hindi naging successful, hindi yun yung inaasahan nating output despite the money, then is that impeachable? Siguro sa implementation nagkaroon ng problema. Diba? So, if you base yung tanong nyo, so far, dun sa mga sinabi ng mga witnesses, that is not impeachable. As I said, the audit reports are not final. Ilan ahensya ng pamahalaan ang walang pinaplag, walang nakikitang diferensya. Pero doon ay hinahayaan, okay, paliwanag niyo sa COA, ganyan, etc. So, hindi yun, top finding sa atin. Wala, may corruption na yan, ganyan. Walang ganon ang inaan ng COA. At sabi ko nga, if merong ganyan, bakit kayo naglabas ng unqualified opinion?
I-explain that to the people. As sabi nila, pag unqualified opinion daw ng COA does not mean na walang corruption. Eh bakit? Ang dami nagmamalaki ng mga mayor, governor, agencies, head of the agencies na pag may unqualified report sila sa COA, pinagmamalaki nila yon na corruption-free sila. Tapos pagdating kay Vice President, hindi pala. Kaya makikita nyo, selective injustice dito. It really points to that direction that the purpose of the impeachment trial is not accountability. The purpose here is to disqualify the Vice President from running for office. Opo. No? Because she is the front runner. At medyo natatakot sila na balikan sila ni VP Sara pag naging presidente na. Opo. Huli na Ay, sinasabi nila na humihina na si Sara, humihina na si Sara. Kayo na rin mismo nagsasabi niyan na dahil sa impeachment, humihina na siya. Di nahuhuli natin yung talagang purpose nila. Yun lang gusto lang naman nila. So, if yun lang ang purpose nyo, let's not waste taxpayers' money. No? Magboto na lang tayo para tapos na. Pero attorney, mas ramdam ho ba ninyo na mas secure yung mga anak ninyo noong si VP Sara pa naging kalihim ng Department of Education kumpara ngayon na kung saan may mga naiulat nga ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan? Well, ang ano dyan is, meron ba tayong nababalita ang mga nangyayaring ganyan noong nasa DepEd pa si VP Sara? At ano ngayon ang nangyayari? Perhaps that will be the gauge. Opo. Alright, attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Mga kababayan, si Attorney Ariel Inton ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga. Kaugnay nitong impeachment trial ng Vice Presidente kung saan ay nasa Article 1 o ang pagdidinig nga o pagtalakay dito sa confidential funds ng pangalawang Pangulo.